Hello po sa inyong lahat. Today ay gagawa po tayo ng simpleng pabitbit para po sa ating pong guest speaker. Actually po, hindi lang po sa guest speaker yan, kahit po sa mga events na meron pong wedding o kaya po sa mga dedication, po pwede po natin ibigay yan sa ating pong mga sponsors. Ayan po. So, ang ginawa po natin dyan, una ay lalatag po natin po yung ating pong cover. Ang cover na plastic na po yan ay worth 20 pesos each po ang ating pong ginastos dyan. Bali dalawa, so bali 40 po yan. Ang sukat po niyan ay 1 meter by 1 meter each po. And then right after nyan, pag nailatag na po natin, ipwesto na po natin yung basket. Depende na lang kung ano pong gusto nating ilagay. Pwede rin pong karton, pwede pong ganyan ang ating pong ilagay. At pagkatapos, ipupwesto na po natin yung iba't ibang uri ng prutas. Ayan po. So, kung mapapansin po ninyo, yung prutas na ating pong ginamit ay saging. Gumamit din po tayo ng orange, apple, and then gumamit din po tayo ng rambutan, lansones, ubas, and yung dragon fruit. Ang paggawa po niyan, depende na lang po sa atin kung ano po yung magiging magandang design. Pero as much as possible, yung cute pa rin po siyang tignan pag nabuksan na po ng ating pong pinagbigyan. Ayan po. So ilalatag lang po natin yung ating pong mga fruits doon po sa gitna especially. And as much as possible, yung mga malalambot nandun po sa ibabaw at nandun po sa gitna para hindi po siya masira o kaya malamog pagdating po sa kanyang pupuntahan. Ayan, i-distribute lang po natin evenly para maging maayos at maganda po yung kalalabasan niya. Ayan po. So, papatong na po natin yung ubas sa ibabaw. Yan po yung panakasentro ng lahat ng ating pong basket na ating pong ginagawa. Diyan po natin ilalagay ang bawat isa. Pagkatapos, ipapalibot na po natin yung ating pong mga rambutan. I-design na lang po natin kung saan pa yung medyo bakante at pwede natin pagsingitan at paglagyan. Isa-isa po nating ilalagay para ma-scatter po at wala pong space na wala pong laman. Kumbaga lahat po ng space ay meron pong karga para maganda po siyang tignan at full pack po yung ating pong fruit basket na tinatawag. Ganyan po ang ating gagawin para nang sa gayon totally maging maganda at maayos po yung kalalabasan niya. At pagkatapos po niyan, kapag na evenly spread out na po natin yung mga prutas, of course, isisimulan na po nating higitin po yung ating pong plastic. Mas much as possible, diagonal po yung paglalagay po natin para makuha natin yung side by side. Ayan po, diagonal design. Ilain po natin pataas para makuha po natin lahat yung plastic design. And then the other side, hilain po natin. And then pagkatapos yung kabila din po. Ganun din po ang ating gagawin. At pagkatapos po, yung excess po na plastic sa bawat gilid, sa four sides po, ipapasok natin paloob. Sisiksik po natin yan paloob para wala pong nakalabas na plastic dito po sa gilid. Ganyan po ang ating gagawin. Isisiksik po natin yan. Yung four sides po niyan, kailangan nakapasok po lahat yung plastic sa loob. Ayan po. At pagkatapos, make sure na evenly po yung pagkaka-spread. Ihigpitan po natin yung hawak sa ibabaw at i-scatter po natin yung nalalabing plastic. At syempre, pagkatapos niyan, kukuha po tayo ng ribbon na pantali po natin doon sa basket. Depende na lang po kung anong kulay ang gusto niyo, kung anong motif ang gusto niyo, at kung anong ribbon po yung po gusto nyo pong ilagay. Sa part pong yan kasi, ang ginamit po namin, dalawang kulay po, ay dalawang klase po, pero isang kulay. Parehas po na fuchsia pink, pero iba po ng design yung aming pong ribbon na ginamit. Ayan po. So, susukatin lang po natin, ikakat natin yung sobra, at pagkatapos, ihigpit po natin yung tali dun sa pinakaibabaw, para nang sa gayon, maging mahigpit po yung pagkakalagay niya. Make sure na mahigpit po kasi minsan yung mga nagbibitbit, ang ginagawa po, hinahawakan hindi po dun sa ilalim, ang hinahawakan po dun sa ibabaw. Kaya ingat po para nang sa gayon hindi po siya matanggal. Kaya po dalawa yung nilagay nating plastic kasi po para maging matibay kasi may pagkakataon talaga na ang hinahawakan po nung nagdadala ay yung pong sa ibabaw, yung pong pinakaulo ng basket kaya po siya nahuhulog at nasisira. So, yun po yung advice ko po sa inyo. Gawin lang po nating one loop yung ating pong ribbon.
higpitan po natin at pagkatapos ay ayusin na po natin siya. Ayan na po yung kinalabasan niya. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Suportahan niyo po ang aming mga videos. Patuloy niyo pong panoorin ang aming pong mga videos at samahan niyo po kami. Maraming pong salamat sa inyong pag-subscribe. God bless you all and God bless you always. Maraming pong salamat muli sa inyong panonood.